Ang kagandahan daw ay hanggang balat lamang. Sa kasamaang palad sa mundong ito, bibihira ang pagkakataon na maipagmalaki natin sa ating mga nililigawan kung gaano kaganda ang ating mga abdo o atay o buto. Ang masakit na katotohanan, sa balat tayo palagi hinuhusgahan, panlabas na ano. At kahit gaano pa kadakila ang kasabihan, at mas masakit pa, ang magagandang balat madalas ay nakatadhana rin sa kapwa magandang balat. At wala na siguro mas nakakaramdam pa sa saklap ng katotohanan dyan kesa sa kay Rafael aka Paeng. Wala po siyang pamangkin kaya hindi siya tatawaging Tito Paeng or Uncle Rafi. Sabi ko na nga Uncle Rafi or Tito Paeng. Siya ay taga Hirona, Tarlac. Talaga namang tinamaan itong si Tito Rafi o Tito Paeng ng pana ni Cupido sa maganda at sexy niyang kapitbahay na si Criselda. Yun nga lang sa usapin ng pana ni Cupido, mukhang sa kabilang panig ay mukhang naka-bulletproof vest yata ang dalaga. Pero ganun pa man, hindi pa rin nawawala ng pag-asa itong si Paeng. At lalo pang palalakasin ang kanyang loob ng isang bagay na kanyang naging gantimpala matapos kumuha ng isang kabutihan. Simulan na po natin mga kapatid. Ngayong huling Lunes ng buwan ng Oktubre, ang sinulat na kwento ni Vincent Manrique tungkol sa pagnanasang walang sukli, panunuyo ng isang sawi at misteryong tila walang mali. Eto na po mga kapatid, ang dulang pinamagatang matinding pagtingin, kandilang bitin. Paeng, halika! Umupo ka na't kumain. Sabayan mo na kami ni Cardo. Parin Paeng, tara, kain na tayo. The best talaga ang luto ni Nanay Lydia. Sarap ng tulog ko. Gusto ko pa sana humiga pero may istorbo palang dumating. At ang aga-aga pa nakikikain na. Wala bang pagkain sa inyo, ha? Grabe ka naman Parin Paeng. Ang damot mo sa akin. Sinusundo lang kita para sabay na tayong pumunta sa part-time job natin. Pero pag kay Criselda, baka pati pagkain nyo para bukas, ibigay mo na rin. Malamang, si Criselda yun eh. Si Criselda ka ba? Tsaka puso ko nga, inaalay ko ng buong buo sa kanya. Pagkain pa kaya? Naku, puro ka Criselda. Napapansin ka lang naman ng babaeng yung kapag may kailangan sa'yo. Tulad kagabi. Anong oras ka nang nakauwi dahil binantayan mo yung gamit ka sa modeling agency nila. Tapos nakipag-date sa kliyente at iniwan ka ng walang paalam. Tama ba naman yun? Nay, hindi po ako iniwan ni Criselda kagabi. Sabay nga kami umuwi kagabi at Hoy! Sabay kayo umuwi. Halika, tingnan mo dito sa bintana. Ngayon pa lang umuwi si Criselda. Ano? Si Criselda, my loves? Nasaan siya? Oh, oo nga. Siya nga. Grabe, ang ganda talaga niya. Buo na agad ang araw ko. Sigurado ka na buo na ang araw mo? Kahit na inuumaga pa ang babaeng yan? Sakay na mag-arang kotse, nakadate niya? O, tignan mo. Nakipagyakapan pa sa lalaking kasama niya. Ay nako, siguradong mayaman ang lalaking yan. Kaya kahit mukhang may edad na, pinatulan pa ni Criselda. Grabe naman kayo kay Criselda. Di siya ganung klase ng babae, ha? Malay ba natin? Baka manager niya, lalaking yan. Ay naku Paeng, binulag ka na talaga ng matinding pagkagusto mo sa babaeng yan. Ay naku Cardo, halika na nga. Kumain na lang ulit tayo. Hirap naman ang trabaho natin sa hardware ni Magbino. Di nga gagamitin na isip. Gagamitin naman ng buong lakas ng katawan. Sakit na nga ng mga kamay ko sa kabubuhat. Oo nga pare. Pero pagtyagaan na lang muna natin habang
Hindi pa tayo tinatawagan sa kumpanyang inaplayan natin. At saka, kung pagod ka na, ano pang tinatanga-tanga mo rito sa waiting shed? Bakit hindi ka pa maglakad at umuwi na sa bahay niyo? May inaabangan lang ako. Oh, yun na pala siya. Griselda! Griselda! Sabi na nga ba, ikaw yung pababa ng jeep eh. Ay, Paeng! Ikaw na naman! I mean, ikaw wala, Paeng. At yung kaibigan mong weird din. Ano? Ano sabi mo? Wala. Griselda, ano yung dala mo? Ako na lahat ang magbubuhat niyan. Si Cardo, alis na rin siya. Di ba pare? Sige na, umalis ka na. Oo, alis na ako. Good luck na lang ha. Masakit mong kamay. Paeng. Ay, nako, Paeng. Ang weird mong kaibigan mo. Payo ko sa'yo, magpalit ka na ng friend, ha? Ay, wait. Masakit bang kamay mo? Baka mahirapan ka sa mga dala ko. Hindi, okay lang. Walang masakit sa akin. Magaan na mga to. Pati nga ikaw. Gusto mong buhatin din kita? Ha? Naku, hindi na. Ikaw naman, sobrang sweet mo. Hindi naman masyado. Ambisyoso talagang Paeng na to. Kapal ng face. Totoo, Griselda. Hindi masakit ang mga kamay ko. Kung gusto mo, ipaglalaba uli kita. Ang sweet mo talaga, Paeng. Okay lang ba? Sige nga, ipaglaba mo ako ulit. Tapos ikaw na rin ang magpakain ng mga alaga kong aso, ha? Linisin mo na rin yung CR at kusina ko. Okay lang ba? Oo naman, Griselda, my loves. Basta ikaw nanginginig pa. Paring Paeng, ba't yun yung itsura mo? Ang aga-aga, hindi na mapintay ang pagmumukha mo. Teka, hulaan ko. Si Griselda may boyfriend na namang iba, no? Wala iba si Griselda. Di niya magagawa sa akin yun. Di pa lang niya inaamin na gusto niya ako, pero alam ko na pareho lang kami ng nararamdaman. Eh, anong iniisip mo? Si nanay ang iniisip ko at yung mga sinabi niya. Kinabi na naman kasi ako ng uwi kagabi dahil nagpakitang gilas ako kay Griselda. Nilinis ko ang buong bahay niya. Pati bahay ng mga aso niya, nilinis ko rin. Ano? Grabe. Masyado kong pasikat. Magagalit talaga si Nanay Lydia sa'yo kasi nga ang sipag mo pag kay Griselda. Pero sa bahay niyo, hindi ka mapakinabangan. Oo na, tama ka nga. Hindi lang yun. Sinabi sa akin ni nanay na palitan ko na lang daw na ibang babae si Griselda sa puso ko. Kasi ayaw niya raw ako masaktan. Bakit naman gano'n si nanay? Tapatin mo ako. Di ba kami bagay ni Griselda? Ano mo sagot ang gusto mo? Yung totoo? Siyempre yung totoo, pare. Ano ka ba? Eh, ang totoo, Paring Paeng. Pwede naman talaga kayo ni Griselda. Mabait siya. Maganda. Sexy. Mabait ka. Aspiring model siya. Ikaw, mabait ka naman. Teka, bakit naman puro mabait na lang ang katangian sinasabi mo pagtungkol sa akin? Eh, kasi nga, sobrang bait mo. Para kang isang asong kulol na sunod-sunuran kay Griselda. Gustong-gusto mo siya pero parang may iba naman siyang nagugustuhan. Kaya kung ako sa'yo, ibaling mo na lang sa iba yung pagmamahal mo. Paeng! Nakukunin mo na nga yung mga sinampay ko. Ang dilim na ng ulap po. Mukhang bubuhos ang malakas na ulan. Sige po, Nay. Ako nang bahala. Kukunin ko na ho ang mga sinampay. Teka nga at maisara na rin itong gate. Kalimutan ko pala ilak kanina. Uy! Ang gara naman ng sasakyang huminto sa tapat ng bahay ni Griselda. Kanino kayo sasakyan yun? Bah! Pumasok pa sa loob ng garahe nila. Ay, anak, ay tulungan mo naman ako. Diyos ko, Lola. Ay, Ano ginagawa niyo dyan sa labas ng gate namin? Bigla na lang ho kayo sumusulpot at nakipagsilipan pa sa akin. Tinakot niyo naman ako, Lola. anak, ay baka pwede mo naman ako bigyan ng makakain. Ay, sige po. Sandali lang gusto niyo po bang pumasok muna? Oh, hindi na anak, salamat. Ay, sige po. Sandali lang po Kukuha lang po ako ng pagkain. Paeng! Sino ba yung kausap mo sa may labas? Ay, may matandang babae ho na nangihingi ng pagkain sa labas, Nay. Kawawa naman ho mukhang gutom na. Oh, siguro si Lola Bining yun na taga-kabilang kanto. Yung matandang yun, binawalan na nga ng barangay na gumala dahil sa kanyang sakit, gumagala pa rin. Sakit? Ano pong sakit, Nay? Oh, hindi mo ba napansin yung balat niya? Puro sugat at mga bukol. Ang sabi nila, madali niyang naililipat ang mga bukol na yon
sa sino mang nakakausap niya. Meron siyang itim na kapangyarihan. Nako, kaya isara mo ng pinto at hayaan mo ng matandang yon. Pero Nay, kawawa na may matanda eh. Ay, naku, bahala ka nga. Pag sa'yo nailipat ni Lola Bining ang mga bukol niya sa katawan, Oh? tignan ko lang kung makalapit-lapit ka pa kay Criselda. Baka lalo ka nang hindi magustuhan. Si Nanay talaga, tanda-tanda na. Nagpapaniwala pa sa magic. Di naman siguro totoo na kayang ilipat sa akin nung matanda yung mabukol niya sa katawan. Teka, nasaan na kaya yung matanda? Nandito na siya kanina. Dala ko pa naman yung pagkain, hinihingi niya. Anak, Ay, Nay! ako ba hinahanap mo? Diyos ko, Lola. Balak niyo ho ba talaga akong patayin? Muntik na ho ako atakin sa puso. Eto na po ang pagkain niyo. Kunin niyo na po at sana po umuwi na kayo. Gabi na po. Maraming salamat ha. Napakabait mo naman. Sa dami ng mga bahay na hiningan ko ng tulong, ikaw lang ang nagbigay sa akin. Oo, takot sila na mahawa ng sakit ko. Kaya bilang kapalit, tanggapin mo ito. Ano po to? Itim na kandila? Bakit po kayo nagbibigay ng kandila? Mawawalan po ba kayo ng kuryente, Lola? Mahiwaga ang kandilang yan. Sindihan mo yan pagpatak ng 12:00 ng hating gabi. At bumulong ka ng isang hiling. Kahilingan? Dito sa itim na kandila? Pero paano? Lola! Uy, Lola, si Lola sa harapan ko! Lola, nasan ka? Lola, ano nangyari? Ayoko na nitong itim na kandilang ito. Tatapos ko na ito! Tatapos ko na! Ha? Weird ng panaginip ko. Panaginip? Ano naman panaginip? May pinag-uusapan daw kami nung matandang may mga bukol sa mukha at katawan. Tapos, bigla siyang pumasok sa loob ng katawan ko at naging sobrang gwapo ko. Sobrang gwapo? Naku po, weird nga yung panaginip mo. Grabe ka, pinagtatawanan mo yata ako eh. Alam mo, kung si Lola Bining ang napanaginipan mo, delikado ka. Umiwas ka sa kanya. Marami na nagsasabi, kampo ng kasamaan ng babaeng yun. Gagamitin ka niya para makuha ang kaluluwa mo. Ay, sobra naman kayo doon sa matanda. Parang hindi naman siya ganun. At hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan kababalagan. Basta, iba pa rin yung nag-iingat. Mas mabuti pa hindi ko na kwento ang tungkol sa itim na kandila na binigay sa akin ni Lola Bining. Total, tinapo ko na yung kagabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung panaginip ko lang ang lahat. Parang walang tao sa bahay ni Criselda. Sayang naman. Mainit-init pa tong masiopaw na ibibigay ko sana sa kanya. Ay, Paeng, halika't saluhan mo kami ni Tonya. May dala siyang sopas. Hi, Paeng. Nagluto kasi ako ng sopas eh. Naalala kong dalan kayo ng Nanay Lydia. Salamat, Tonya. Nagabala ka pa. Next time, kahit wag ka na lang magdala. Baka malaman ni Criselda na nagpupunta ka rito, magselos pa yun. Ha? Si Criselda magsiselos? Oh, naku, hindi siguro ah. Hindi mo ba alam na may bago siyang boyfriend, si William? Yung anak ni Vice Mayor. Ay, oo nga naman, anak. Kay William pala yung magarang kotse na laging nakapark dyan sa harapan ng bahay ni Criselda. Nay, huwag kayong basta maniwala kay Tonya. Gusto lang niya na magkagalit kami ni Criselda. At ikaw naman, Tonya, alam kong patay na patay ka sa akin. Pero huwag mo naman siraan si Criselda. Magkaibigan pa naman kayo. Sobra ka naman, Paeng. Hindi ko naman sinisiraan si Criselda, no? Sige po, Nanay Lydia. Alis na po ako. Kita mo, nasaktan mo si Tonya, Paeng. Masyadong matalas ang dila mo. Mabuti nga at crush ka ni Tonya kahit hindi ka namang gwapo. Nay, grabe ka sa akin. Anak mo ba talaga ako, Nay? Ay, oo siya, hayaan niyo na po si Tonya. Marirealize din niya na hindi kami para sa isa't isa. Papasok po na ako sa kwarto. O siya, sige anak. Ay siya nga pala, yung kandila mo sa kwarto, inilagay ko sa cabinet mo. Nakakalat kasi. Itim pa naman, nakakatakot. Oh, itim na kadila? Oo, basta nandun sa cabinet.
Bakit nasa kwarto ko yung itim na kandila? Hindi ba itinapon ko na yun? Linggo na naman. Walang pasok sa trabaho. Nandito ako sa bahay ni Criselda para ipagluto siya, ipaglaba, at ipaglinis ng bahay. Grabe ang tiwala niya sa akin dahil binigyan pa niya ako ng duplicate ng susi sa bahay niya, no? Maghahanda na nga muna ako ng breakfast niya. Teka, magluluto ako ng sinangag. Sandali lang, ano ba ito nasa bulsa ko? Uy! Itim na kandila? Ba't nandito to sa bulsa ko? Tatago ko muna tong itim na kandila. Ang panggising na rin sa Criselda. Hello! Ay, nako, William. Ikaw talaga. Napaka-bolero mo. Totoong sinasabi ko, honey. Napakaganda mo talaga kahit bagong gising ka pa lang. Kaya nga gustong-gusto talaga kitang... Ikaw talaga, honey. Ay, nako, Paeng, nandito ka pala. Wow, nakaluto ka na pala ng breakfast. Salamat ha. Napaka-sweet mo talagang kapitbahay. Criselda, sino yung lalaking kasama mo? Ako si William. Anak ako ng vice mayor nyo. At ako ang boyfriend ni Criselda. Sino ka ba? May problema ka ba sa akin? Honey, huwag mo namang awayin si Paeng. Kapitbahay ko siya. Mabait talaga siya. Pag Sunday, sumasideline siya rito sa bahay ko. Cleaner at cook. Hindi ba, Paeng? Siguro tapos ka na sa trabaho mo ngayon. Umuwi ka na. At gusto naming masolo ni Criselda ang bahay buong araw. Pero, Criselda, akala ko pa naman ay... Paeng, sige na, umalis ka na. Narinig mo naman si William, di ba? Go na! Sibat ka na! Chupi! Kahit pinalayas na ako ni Criselda kanina umaga, ito, bumalik pa rin ako. Gusto ko talaga siya makausap. Nakita ko nang umalis ang sasakyan ni William kanina. Hoy, teka. May tao yata sa likod bahay ah. Mapuntahan nga. Criselda, hindi mo dapat ginanon si Paeng. Napakabait ng tao sa'yo eh. Ay nako, Tonya. Ano naman ang gusto mong gawin ko kay Paeng? Dapat ba hindi ko siya pinaalis? Eh di lalong nasaktan yun habang nakikita niya kung paano kami na maglambingan ni William. Kanina nga lang, mangiyak-ngiyak na siya. Ano pa kung nagstay siya rito? Kahit na. Kawawa naman siya eh. Mabait pa naman si Paeng. Swerte nga ang babaeng magugustuhan niya eh. Ay, Diyos ko naman, Tonya. Hindi pwedeng puro bait lang, no? Dapat may face card din at datong. Kung gwapo lang sana yung si Paeng, pwede pa siguro. Ikaso, Diyos ko naman, kahit nanay niya, hindi natutuwa sa itsura niya eh. Hindi kami bagay. Hello? Hindi kami para sa isa't isa. Criselda, kilalanin mo muna siyang mabuti para malaman mo na marami siyang good qualities. Tonya, sayong-sayo na si Paeng. Alam ko naman na gustong-gusto mo siya kahit nung elementary pa lang tayo eh. Mahilig ka kasi sa exotic. Nakakainis. Paeng, anong ginagawa mo dyan? Naku, paano yung Criselda? Narinig niya tayo. Hayaan mo na si Paeng. Okay na rin yun para matauhan siya at maging aware sa katotohanan na walang kami. Sana yung si Paeng, pwede pa siguro. Kaso, Diyos ko, kahit nanay niya, hindi natutuwa sa itsura niya eh. Hindi kami bagay. Hello? Hindi kami para sa isa't isa. Criselda, ano ba masama ang ginawa ko sa'yo? Bakit hindi mo ako magustuhan? Mahal na mahal kita. At gagawin ko lahat para magustuhan mo rin ako. Kukwapo lang sana ako. Baka magustuhan ako ni Criselda. Ano yun? Bakit biglang bumukas yung pinto ng cabinet ko? Yung itim na kandila! Ulutog sa ere! Ano nangyayari? Paeng, oras na para gamitin mo ang kapangyarihan ng itim na kandila. Kung may gusto kang mangyari, humiling ka at ipagkakaloob ng kandilang itim ang kahilingan mo. Lola Bining, bakit naririnig ko ang boses mo sa isip ko? Nananaginip ba ako? Paeng, maniwala ka sa kapangyarihan ng kandila. Mamayang 12:00 ng hating gabi, sindihan mo ito.
humiling ka at matutupad ang kahilingan mo. Kung magkakagusto sa akin si Criselda, lahat gagawin ko. Lahat paniniwalaan ko. Yun lang ang gusto ko. Dahil hindi ko susubukan ang pagmamahal ko kay Criselda. Si Criselda lang ang gusto ko! Si Criselda lang! Malapit na mag-alas 12. Susubukan kong gawin ang sinabi ni Lola Bining. Sisindihan ko mamaya ang kandilang itim at saka ako hihiling. Kung kailan malapit na mag-ating kami, saka naman umulan na malakas. Lalo lang nadagdagan ang kaba sa dibdib ko. Di bale, basta sisindihan ko pa rin ito. Ako mukha walang payata na kuryente. Ayun na nga, nawala na nga na kuryente. Bakit naman ngayon pa? Teka, parang may gumagalaw sa gawin yun, ha? Ah! Halimaw! Halimaw! Halimaw? Ano bang sinasabi mong halimaw dyan, Paeng? Napakawalang galang mo talaga. Nanay mo ako, hindi ako halimaw, ano? Ano po ba ginagawa mo rito sa kwarto ko? At ano po ba yung maputing nasa mukha mo? Tinakot mo ako na eh. Anak, pampaganda itong nakapahid sa mukha ko. Bigay ni Tonya. At kaya ako nandito sa kwarto mo dahil dinalang kita ng kandila para may ilaw ka rito. Ay naku, kaya pala't may kandila ka na. Akin ang sisindihan natin. Ay, wag na, wag na. Makapangyarihan ang itim na kandila ito. Sabi sa akin yung nagbigay. Kailangan ko ito sindihan pagpatak ng alas 12 ng hating gabi. Tapos, pwede na ako humiling. Hihilingin ko nga sana maging gwapo para magkagusto sa akin si Criselda. Ano ka mo, Paeng? Hoy, ayos ka lang ba? Huwag ka na nagpapaniwala sa mga ganyan. Alam ko, binasted ka ni Criselda. Pero marami pa namang ibang babae dyan. Anak, ang mabuti pa matulog ka na ha. Masarap matulog dahil umuulan. O siya, sige na. Matutulog na rin ako. Naku, saktong alas 12 na pala. Sisindihan ko na ang kandilang itim. Yan. May sindi na ang itim na kandila. Hinihiling ko na maging gwapo ako na magugustuhan at mamahali ni Criselda. Wala ako ibang gusto kundi si Criselda lang. Ano to? Ano to itim na anino na gumagapag sa mga braso ko at sa katawan ko? Ano to? Ah! Late na yata ako nagising ah. Mukha naman wala epekto yung kandilang binigay ni Lola Bining. Makapaligo na nga. Teka, sino yung refleksyon na nakita ko sa salamin? Hindi ako yun, masilip ka. Oh, ako ba yun? Bakit ang gwapo ko naman? Ako ba talaga to? Ako ba talaga ibig sabihin? Itim na kadila! Hoy, Paeng! Bakit ka ba sumisigaw, ha? Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Magnanakaw ka ba, no? Ay, Diyos ko! Magnanakaw! Ay, tulungan niyo kami! Nay! 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 Ako to! Nay! Si Paeng to! Tatakpan mo muna ang bibig mo hanggang hindi ka kumakalma! Ako po to! Bitiwan mo nga ako! Magnanakaw ka! Hindi ikaw si Paeng! Hindi ganyan kagwapo ang anak ko! Nanay Lydia, nasaan ang magnanakaw? Ha? Ikaw? Ikaw ang magnanakaw? Umalis ka dito, ipapupulis kita! Ano ba? Ang OA nyo naman! Ako nga to! Si Paeng! Hayaan niyo muna ako magpaliwanag para maintindihan nyo! Baeng? Ikaw si Baeng? Pwede nga. Paano ka naging si Paeng? Di talaga akong makapaniwala sa mga sinasabi mo. Paring Baeng, sa bagay, nanay mo nga nasyak rin hanggang ngayon eh. Paring Cardo, kahit ako nga, hindi rin makapaniwala na gwapo na ako ngayon. Mabisa talaga yung itim na kandila na nakasindi sa kwarto mo. Wala ka na bang isa pang kandila, ha? Ay, wala na. Makakagaya ko lang binibigyan ng pagkakataon. Ngayon natupad na ang kahilingan ko. Magugustuhan na ako ni Criselda. Magugustuhan ka ni Criselda. Ano naman ang kapalit? Kukunin ng demonyong kaluluwa mo katulad ng nasa pelikula? Mahirap yun, ha? Hindi ko alam. Hindi ko nilinaw. Sa ngayon, hindi na importante yun. Ang mahalaga, mahalin din ako ni Criselda.
Oh, pare, sakto. Ayan na si Criselda. Papalapit sa atin. Hi, Cardo! Si Paeng nasan? Ah, kanina ko pa tinitignan niyang kasama mo. Bisita ba siya ni na Paeng? Bakit may hinanap si Paeng? Aabusuhin mo na naman ang kabaitan ng kaibigan ko? Pes, maglaway ka na. Oo, bisita ako ni Napaeng. Pinsan niya ako. Taga Maynila. Ako si Rafi. Wow, Rafi! Ang gwapo mo naman. Halos pareho kayo ng pangalan ni Paeng. Ikaw, Rafi, siya Rafael, di ba? Oo, nagkataon lang. Nice to meet you. Alam mo, type ko yung tindig mo. O paano? See you around, ha? Rafi, Pogi. See you, Criselda. Napakaganda talaga ni Criselda. Ano, nakita mo ba? Nakita mo, Cardo, kung paano niya ako titigan? Oo, pero dahil yun sa itsura mo, hindi dahil mahal ka niya. Nagsisimula pa lang kami ni Criselda. Makikita mo, mapapasa akin din siya. Ang galing nitong itim na kandila ni Lola Bining. Isang araw na to nakasindi pero hindi pa rin nauubos. At habang nakasindi, hindi bumabalik sa dati ang itsura ko. Mawawala na naman ba ng kuryente? Paeng, kung gusto mong manatili sa itsura mong yan, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Lola Bining, naririnig ko ang boses mo sa isip ko. Nasaan ka? Nakakatakot ka naman. Paeng, Bo! binibigyan kita ng 3 araw para mapaibig ang babaeng iyong nagugustuhan. Kailangan mapapayag mo siyang magpakasal sa iyo. At kapag nagawa mo yan, mananatili ka na sa ganyang anyo tulad ng iyong kahilingan. Eh paano kung hindi siya pumayag na magpakasal sa akin? Kapag ikaw ay nabigo, mapapasayo ang kabaligtaran ng epekto dito. Pangalagaan mo ang alab na nasa kandila. Ito ang magsisilbing liwanag mo para sa iyong kahilingan. Pero, imposible hong pakasalan ako ni Criselda sa loob ng 3 araw. Lola Bining, teka muna! Lola Bining! Lola Bining! Ay, wala na siya. Paano ba to? Criselda, salamat naman at tinanggap mo ang imbitasyon ko na makasama ka ngayon dito. Siyempre naman, Rafi. Bakit naman hindi? Ang gwapo mo kaya. As in, bagay tayo. Gusto ko rin tong restaurant na pinagdalhan mo sa akin. Very romantic. Ang sweet mo. Hindi ka tulad ng pinsan mong si Paeng. Si Paeng, hindi ba sweet din naman siya? Ang balita ko nga, ang sipag-sipag niya. Kahit pagod sa trabaho, di siya tumatanggi kahit anong ipagawa mo. Oo, ganun nga si Paeng. May pagka-uto-uto. At ibang sweetness niya. Boring. Binibigyan nga niya ako ng food pero luto lang ng nanay niya. O mga pipitsuging snack. Gosh. Hindi ka man lang ba natuwa o nakagusto kay Paeng kahit sandali? Kahit konti lang? Siyempre hindi, no? Ano ba tanong yan? 3 araw lang, Paeng. 3 araw lang. Rafi? Ano nangyayari sa'yo? Bakit natahimik ka? Rafi? Bakit? What's wrong? Parang takot na takot ka. Wala. Sorry, nagulat lang ako. Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo. Bakit ganun? Nung tingnan ko ang mukha ni Criselda, mukha ni Lola Bining ang nakita ko kaya natakot ako. Ano ibig sabihin nun? Criselda, ano sinasabi mong break na tayo? Sino yung lalaki na ipinagmamalaki mo? Yung pinsan ni Paeng? Criselda, kakakilala niyo lang. Wala ka na magagawa, William. Si Rafi ang dream boy ko. Yung itsura niya, yung tindig niya, ang katawan niya, pati yung boses niya. Yun ang pinapangarap ko sa isang lalaki, kaya I'm so sorry. Sorry na lang talaga. Kanya ka na ba kabilis tutuin? Criselda, hindi mo ba naisip na baka ginagayuma ka lang ng Rafi na yun? Na gumagamit lang siya ng mahika para paibigin ka. What do you mean, William? Anong ginagayuma? Sa tanda nating to, naniniwala ka pa sa mga mahika? Mag-move on ka na nga lang.
dumating si Rafi kina Paeng. Nawala naman si Paeng. Hindi ka ba nagtataka? Kilala mo yung pangit at weird na si Paeng. Hindi yun makakatis na hindi ka makita. Tapos magbabakasyon siya. William, wala akong pakialam kay Paeng. Umalis ka na nga dito. Aalis ako, Criselda. Pero hindi ibig sabihin na isinusuko kita. Alam ko na may nangyayaring hindi maganda rito at aalamin ko kung ano man yun para bumalik ka sa akin, Criselda. Antok na ako. Matutulog na ako. Nasaan ako? Bakit napakaraming itim na kandilang nakapalibot sa akin? At bakit nakatali ang katawan ko sa kama? Hindi ako makagalaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Ginamit mo ang itim na kandila, Paeng. At dahil hindi mo pa nagagawa ang hinihinging kapalit nito, mananatili kang nakatali sa madilim at mainit na lugar na ito. Lola Piling! Huwag mo itong gawin sa akin! Pakawalan niyo po ako! Dito ka lamang, Paeng. Panoorin mo si Rafi na mapaibig ang babaeng gusto mo. At dahil sa buka ng pag-ibig, importante kung anong nakikita mo kaysa nararamdaman. Dito ka na lang at hintayin mo ang katapusan. Huwag mo gawin sa akin to! Gusto ko lang maging masaya kaya humiling ako sa itim na kandila. Pakiusap. Pakawalan mo ako rito. Ito na naman yung anino. Kumagapag siya sa buong katawan ko. Pati na mukha ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Paeng! Paeng, gumising ka! Nananaginip ka, anak! Gising! Nay, salamat at ginising mo ako. Nasaan yung kandila? May sindi pa ba? Oo, anak. May sindi pang kandila. Alam mo naman na hindi to basta-basta nawawala ng apoy kahit pilitin kong patayin. Mabuti naman. Habang patuloy na nakasindi ang kandila, ito pa rin ang magiging itsura ko. Kakausapin pa rin ako ni Criselda dahil gusto niya ang itsura kong ito. Anak, bakit ba hindi ka na lang bumalik sa dati mong itsura? Mahal kita kahit ano pang itsura mo noon. Anak, alam kong mabuti ang kalooban mo. Tandaan mo, ang pag-ibig na may halong mahika ay isang isinumpang pag-ibig. Huwag kang pagmadali. Darating din ang pag-ibig na para sa iyo. Paring Paeng, Esther, Rafi. Anong ginagawa mo rito sa hardware? Miss mo na ba ang trabaho dito? Di ko namimiss ang trabaho. Pinuntahan kita kasi gusto kong magpasama sa'yo. Magpasama? Saan? Sa bahay ni Lola Bining. Kailangan ko malaman ng tungkol sa masamang panaginip ko. At yung mga pwede mangyari sa akin dahil sa ginamit ko ang itim na kandila. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sana bago mo ginamit, inalam mo muna. Sige, puntahan natin yung bahay ng matanda. Pero, uunahan na kita. Oh, Wala pang nakakakita ng bahay ni Lola Bining kasi nga... kasi nga ano? Teka, hindi mo ba nararamdaman na parang may nakamasid sa atin? Parang may spy? Ha? Spy? Wala akong nararamdaman. At wala akong oras sa mga spy. Kaya sabihin mo na yung sinasabi mo kanina. Kasi nga ano? Kasi nga, may nagsasabi na isa siyang kampo ng kadiliman na paghala-gala sa lugar natin para magdala ng kapahamakan. Sabi nga ng iba, diwata raw si Lola Bining na nagbibigay ng pagsubok at aral sa mga tao. Kahit ano pa man si Lola Bining, gusto ko talaga siya makausap. Gusto ko kasi manatili na sa itsura kong ito. Para mahalin na ako lagi ni Criselda. Bala ko na magtapat sa kanya dahil kulang na ako sa oras. Mas iniisip mo pa si Criselda kaysa sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa'yo. Halika na nga. Sasamahan kitang alamin ang hiwaga ng itim na kandila na nagpabago sa itsura mo. Nandito ako sa labas ng bahay ni Paeng. Sa wakas,
nakakita rin ako ng magandang oportunidad para alamin ang sekreto niya. Gusto kong ako mismo makatuklas ng lihim niya. Kahapon, palihim kong sinundan ng kaibigan niya si Cardo. At nagulat ako nang makita kong close din sila ni Rafi. Malakas talagang kutob ko na isang tao lang sina Rafi at Paeng. Gumamit siya ng itim na kapangyarihan para agawin sa akin si Criselda. Magandang gabi, iho. May kailangan ka ba? Ako si William, yung kaibigan ni Criselda. At kaibigan din ni Paeng. Kayo bang nanay ni Rafi, Paeng? Ay, oo. Ako nga ang nanay ni Faeng. Pero wala siya rito ngayon nakabakasyon. Si Rafi naman nakipag-date kay Criselda. Alam kong nagde-date na sila. Sa katunayan, libre ko nga sa kanilang dalawa yun eh. Huwag kayong maglala kasi alam ko rin ang sikreto ni Paeng. Sinabi niya sa akin. Ay, ganun ba? Halika. Pumasok ka. Ano bang ipinunta mo rito? Ipapakita raw sa akin ni Paeng ang itim na kandila. Pwede ko bang makita habang hinihintay natin sila? Ay, oo, sige. Yun lang pala eh. Ay, total, alam mo naman pala ang tungkol dito. Halika. Sasamahan kita sa kwarto ni Paeng. Totoo nga talaga. Humanda ka sa akin ngayon, Paeng. Mabubulgar ang lihim mo. Lintik lang ang walang ganti. Ano ba tong binibigay mo sa aking box? Sing-sing ba to? Oo, Criselda. Tanggapin mo ang singsing na yan bilang simbolo ng pagmamahal ko. Kaya please, pakasalan mo ako. Mahal na mahal kita, Criselda. Rafi, napakaganda ng sing-sing na to. Pero kailan lang tayo nagkakilala? Parang napakaaga pa para magpakasal ako sa'yo. Para sa akin, sapat ng panahon yun. 2 araw man o 2 taon. Hindi magbabago ang damdamin ko sa'yo, Criselda. Kaya please, pakasalan mo ko. At pangako, magsasama tayo habang buhay. Sa bagay, type na type talaga kita, Rafi. Rafi? Bakit nagbabago ang itsura mo? Ang mga kamay at braso mo, tinutubuan ng mga bukol. Ew! Nakakadiri! Ano nangyayari sa'yo? Ano? Diyos ko, bakit nagkakaganito ang balat ko? Rafi! Bakit nagkaganyan ang balat mo? Hindi ako dapat makita ni Criselda na magpalit na anyo at bumalik sa pagiging pangit. Kailangan magtago ako. Rafi! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Bakit naging ganyan na itsura mo? Kadiri ka! Nakakadiri ka! Ay, Diyos ko, Paeng. Bakit nagkaganyan ang itsura mo, anak? Ang dami mong mga bukol sa braso at pati ang mukha mo. Parang napaso ng kung ano. Nay, pinandirian ako ni Criselda. Nakita niya ako habang nagbabago ang itsura ko. May sumagbo sa akin kaya ako nagkaganito, Nay. Nawala ang bisa na kapangyarihan ni Lola Bening. Yung kandila. May pumatay ba ng kandila? Pupunta ako sa kwarto para malaman ko. Nay! Wala nang sindi ang itim na kandila! Sino? Kailangan sindi ako ulit ah. Ito, lighter. Kailangan masindihan ang kandila. Bakit ayaw? Bakit ayaw na? Ayaw na! Ayaw na! Ay, naku, anak. Kuminahon ka. Hindi magkakaroon ng solusyon ng problema kung paiiralin mo ang init ng ulo. Paano ko hinahon, Nay? Tingnan mo ang itsura ko! Mas pumangit pa ako kaysa dati! Ako na ang pinakapangit sa lahat. At ayaw na sa akin ni Criselda. Sino pa may kasalanan nito, Nay? Sino? Sino? Ay, yung lalaking pumunta rito, si William. Nagpakilala siya ang kaibigan mo. Sinabi niya sa akin na alam niya tungkol sa may itim na kandila at sa nangyayari sa'yo. Kaya naman hinayaan ko siyang pumasok at makita ang itim na kandila. Naku, hindi ko alam na pinatay pala niya ang Cindy. Kaya pala nagmamadali siyang umalis. Ay, teka. Pero paano niya napatay yun? Kahit anong gawin natin, hindi namamatay ang Cindy noon, hindi ba? Masama ang motibo niya kaya namatay ang Cindy, Nay. Magpapayad ng William na yan. Magbabayad siya.
ang sinasabi ni William. Gumagamit ng itim na kapangyarihan si Paeng. Imagine, nagbago ang itsura niya. Parang pelikula from romantic movie naging horror bigla. Ew talaga! Sabi ko sa'yo, Criselda kung anong ikinapangit ni Paeng, yun ang ikinasama ng ugali niya. Para lang maagaw ka sa akin. Gumamit pa siya ng magic na itim na kandila para maging gwapo. Niluloko ka niya. Hindi ganyan si Paeng. Mabait siya. At alam kong may dahilan kung bakit nangyari yun. Huwag niyo naman sana siyang husgahan kaagad. Ay naku, Tonya. Nasasabi mo lang yan kasi may gusto ka kay Paeng. Sige girl, sayong-sayo na siya. Babalik na ako kay William. Sigurado nang hindi gawa ng magic ang itsura. Mayaman pa. Right decision, baby. Kesa naman pagtyagaan mo yung halimaw na yun. Ang kapal na mukha. Gusto ko pang pakasalan. William! Bitawan mo si Griselda! Akin lang siya! Anong sayo ako? Umalis ka nga rito, Paeng. Manloloko ka. Ang pangit mo! Anong ginagawa mo rito, halimaw ka? Hindi ka ba nahihiya? Kahit mag-jacket ka pa at takpan ang mukha mo, nakakadiri ka pa rin. Wala akong pakialam sa sasabihin nyo! Akin ka lang, Griselda! Manda ka sa akin, William! Susuntukin ka ang mukha mo! Halika! Eto rin na sa'yo. Masisirain ko yung sira mo mukha. Tama na, Paeng. Ayun ka! Halika! Pag-away tama na yan. Tama na yan, Tonya. Tama na yan. Sabi mo na uyang pangit na yan kahit kailan hindi pa siya nagustuhan. Halika! Paeng, hindi lang naman si Criselda ang babae sa mundo. Tumingin ka naman sana sa ibang direksyon. Nandito naman ako. Ikaw? Tonya? Sige, tingnan mo ako ngayon. Bukol-bukol na buka ako at buong katawan. Gusto mo pa rin ba ako? Sige, tingnan mo ako! Tingnan mo ako! Ano ba talagang nangyari sa'yo, Paeng? Totoo ba ang sinabi ni William na dahil sa sobrang pagmamahal mo kay Criselda, nagpagamit ka sa itim na kapangyarihan kaya ka nagkaganyan? Hindi ko alam, Tonya! Hindi ko alam! At yun ang gusto ko alamin. Dahil ang alam ko lang, may tinulungan ako matanda at binigyan niya ako ng itim na kandila. Sinindihan ko yon at humiling ako. Kaso nung hindi ko matupad ang kondisyon, nagkaganito na ako. Paano na ngayon yan? Yan din ang gusto kong malaman. Hindi pwede ganito ako habang buhay. Paeng, halika na, umuwi na tayo. Umalis ka na, Tonya. Hindi kita kailangan. Wala ka pa itutulong sa akin dahil... ano nangyari? Bakit bigla na lang dumilim ang paligid? Tonya! Nasaan ka? Tonya! Anong tunog yun? Ano to? May mga lumalabas na parang mga nino sa mga bukol ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Paeng, wala ka na talagang pag-asang magbago. Hindi ka ba talaga matututo sa mga pagsubok na binibigay ko sa'yo? Lola Pinig! Lola Pinig! Salamat at nandito ka. Gusto kita makausap. Tulungan niyo ako, Lola. Tulungan niyo ako. Ayoko maging ganito ang itsura ko habang buhay. Hindi ko nagawa ang kondisyon na sinabi mo. Hindi ako sigurado kung kapon ka na kasamaan, Lola Pinig, pero... Huwag niyo ba ako parusahan, Lola Pinig? Huwag ko! Lola! Hindi ako kampon ng kasamaan, Paeng. Ang lahat ng nangyayari ngayon sa'yo ay pagsubok na magtuturo sa'yo ng leksyon. At kapag natuto ka na, babalik ka na sa dati. Pero sa ngayon, hayaan na muna kita sa ganyang kalagayan hanggang sa malaman mo ang mga dapat mong matutunan. Naku! Lola Pinig! Ba't bigla ka nawala? Nasaan ka? Paano na ako ngayon, Lola Pinig? Paano na ako? Paeng, kumusta ka na? Ay, naku anak. Nag-alala kami sa iyo kagabi dahil bigla ka na lang nawala ng malay sa labas ng bahay. Buti na lamang kasama mo si Tonya. Hindi ko na ho alam ang nangyari. Nay, ganito pa rin ako, pangit pa rin. Hindi ko rin alam na si Tonya pala ang tumulong sa akin. Mabait si Tonya, Paeng. At gustong-gusto ka niya.
Ikaw din naman, di ba? Mas crush mo si Tonya dati kaysa kay Criselda. Nagustuhan mo lang naman si Criselda dahil maraming nanliligaw sa kanya. Si Tonya, kahit sabihin niya sa akin na gusto niya ako, kahit mukha ko halimaw, sigurado hindi na siya magpapakita sa akin dahil tinaboy ko siya kagabi. Paeng, kahit ipagtabuyan mo pa ako, hindi ako aalis sa tabi mo. Dahil nasanay na ako na ganyan ka. Tonya, nandito ka? Oo, Paeng, nandito ako. At kung magugustuhan mo rin ako, edi wala ka na magiging problema dahil mamahalin kita palagi. Ay nako, nagtapat na nga si Tonya. Hindi ka na niya iniwan, Paeng. Hanggang sa magkamali ka kanina. Oh, eto nga pala yung itim na kandila. Itinabi ko, baka kasi hanapin mo. Hindi ko na yan kailangan. Aanin ko ang pag-ibig na may sangkap na mahika. Meron naman palang nandito lang sa tabi ko. Sana lang mapanindigan mo yan, Tonya. Siyempre naman. Ikaw nga lang dyan ang tingin ng tingin sa iba eh. Nandito naman ako. Teka, Paeng. Tignan mo yung balat mo. Ha? Paeng, tignan mo anak. Unti-unting nawawala ang mga bukol sa mukha at mga braso mo. Bumabalik ka na sa dati. Ay, oo nga, Diyos ko. Nawawala na yung mga bukol mo, Paeng. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, natutuhan ko na ang leksyon na gusto ni Lola Bining na maintindihan ko. Makakapagsimula ka na ng bagong buhay, Paeng. Magsisimula tayo ng bagong buhay, Tonya. Yung maayos. At yung payapa. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.